Minsan ba ay sumagi sa ating mga isip kung ano ang tunay na worship? O kung tayo ay nagwo-worship sa Panginoon na tayo kinalulugdan ng Panginoon? Isipin na lang natin, kung tayo ay nasa langit na, kasama natin ang mga angel, nasa harapan tayo ng Panginoon, tapos ang pag-worship natin sa Kanya, yung para tayong nagja-jamming, para tayong nagyuyugyugan, nanonood tayo ng concert, tayo ay nag-iingay. Sa tingin natin, kalulugdan ba tayo ng Panginoon sa ganitong uri ng pag-worship? Iyon ba ay pag-worship ng mga banal na tayo nasa harap ng Panginoon, na tayo ay nagrarakrakan o nanonood ng concert o tayo ay nagja-jamming o nagyuyugyugan? Kung ating iisipin, sa ganitong uri ng worship na nagyuyugyugan, nagsisigawan, nagrarakrakan, nanonood ng concert, na walang kabanalan, sino ang nalulugod sa ganitong pag-worship kung ating iisipin? Ang Diyos ba na banal o ang kaaway ng Diyos na hindi banal? Sabi ng Diyos, kung ako'y banal, kayo rin naman ay magpakabanal. Kaya ibig sabihin, ang pagpupuri natin sa Panginoon ay isang uri ng pagiging banal din. Kung ang dating ginagawa ng mga paganismo ay naihalo na sa Kristyanismo, this cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. gayon din pagdating sa music. Kung dati na ganito ang uri ng pag-worship ng mga satanista o mga kulto, ay wala pa dito na inihahalo sa Kristyanismo. Pero ang nangyayari noon, ginagawa nila yun sa mga rock concert. Pero ngayon, mula nung nagdaan yung mga taon, ay unti-unti na itong naipasok sa Kristyanismo, ang pag-worship na parang ginagawa ng mga satanista o mga kulto. Voice of God, His every breath, salvation of the world. Kung ating titignan sa history, ang instrumento na tambol o drums, ito pala ay ginagawa rin noon. Bakit nila ito ginawa? Para magtawag sila ng masasamang espiritu at sila'y sapian nito. Kaya't kung ang mga device na ito, kagaya ng iba't iba pang mga pag-iingay, ay gagamitin natin sa pag-worship ng Panginoon, malulugod ba ang Panginoon sa atin? O si Satanas na kaaway ng Diyos ang malulugod dahil dito siya nasisiyaan sa ganitong uri ng pag-worship? Isa ring pandaraya na ginagawa ng kaaway ng Diyos na ipinasok sa bawat mga simbahan sa ibang mga denomination, yung activity na tinatawag na speaking of tongue. Sila ay nagsasalita nang waray hindi maintindihan na akala mo ay halimong nagsasalita o masamang espiritu. Ngunit akala nila, sabi nila, ang banal na espiritu raw ang nagsasalita o gumagawa doon sa taong nag-speaking of tongue. Ginagawa nila iyon para ang tao ay maposes, na para wari bagay sinasapian ng isang tao. Ngunit ito pala ay ang masamang espiritu ang sumasapi sa kanila, kaya sila nakakapagsalita ng gayong bagay na ipinaparinig sa kanilang mga kasama. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hey, headbutt. Oh, you want a headbutt too? Pong, 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 pong. You want that power? Get down here. Holy, holy,
pinagmulan ng speaking of tongue ay tinatawag na witchcraft enchantment. Nagsasalita sila na napoposes sila ng masamang espiritu. At ito ay ipinasok sa bawat mga church paunti-unti noon, ngunit ngayon ay talamak na ngayon sa mga church activity, yung tinatawag na speaking of tongue, yung salita na hindi naintindihan dahil hindi nila alam ang nagsasalita roon ay ang masamang espiritu. Tandaan natin, kung ang banal na espiritu ay nagsasalita, ito ay ating naintindihan. At kung ating maintindihan, may i-apply natin to sa ating buhay, tungo sa daan, patungo sa ating Panginoon. Ngunit kung ganito ang sinasalita na parang halimaw na hindi maintindihan, ito ay hindi banal na espiritu. Ito ay ang masamang espiritu. Ang speaking of tongue na ito ay sinasagawa rin sa White House, kung saan nandoon ang presidente ng Amerika tuwing dumarating ang Sunday church attendance o tuwing araw ng linggo na kanilang pagsasamba. Se que la mama mandara bakase, medara bakande, la babakaso kande, amakano, yabatadia city akano, power! At mayroon pang isa na panlilinlang ang ginagawa ng kaaway ng Diyos, yung tinatawag na modern meditation, na ang pinagmulan nito ay tinatawag na yoga. Sinasabi ng ilan, mag-yoga ka, ikaw ay mag-exercise is a part of exercise. Pero ang yoga ay hindi part ng exercise. Tandaan natin, ang part ng exercise ay gumagalaw ang katawan. Ngunit ang yoga ay nagbibigay ng pagbablangko ng isip. Kapag binablangko mong isip mo, papasok sa iyo ang masamang espiritu. Ngayon, in modern times, ginagawa ito sa ibang mga religious activity na sinasabi nila, kapatid, mag-meditate ka. Pag nag-meditate ka, iblangko mong isip mo, magbabanggit ka lang ng isang word, uulit-ulitin mo. O makikinig ka ng mapayapang tugtog at ipapayapa mo, ibablangko mong isip mo. Ngunit hindi nila alam, ito pala ay isang uri ng pandaraya ng kaaway ng Diyos, na kung ibablangko mong isip mo, ay magkakaroon sa isip mo at papasok ang masasamang espiritu. Ang tunay na meditation na sinasabi ng Panginoon ay yung mananalangin ka sa Kanya. Babanggitin mo lahat ng kasalanan mo, ihingi mo ng tawad sa Kanya, lahat ng kahilingan mo ay sasabihin mo rin sa Kanya na nakalulugod sa Kanya. At iyon ay communication sa Panginoon na alam mo ang ginagawa mo na nakikipag-usap sa Kanya ng tuwiran, bagamat siya'y nasa langit. Ayun ang tunay na meditation. Kaya't kung ating titignan sa conceptual biblical method to modern conceptual na method na ginagawa ng sanlibutan na kaaway ng Diyos ay pinaghambing. Katulad doon sa mga Diyos-Diyosan na akala nila ay Diyos na sasambahin. Katulad doon sa mga awitin na akala nila ang Diyos ang sinasamba, ngunit hindi pala ang Diyos. Kagaya ng pag-worship na akala nila ang Diyos ang sinasamba, ngunit hindi pala ang tunay na Diyos ang sinasamba, kundi sa halip ang kaaway ng Diyos. At yung meditation na binabanggit na akala nila ang meditation na kinalulugdan ng Panginoon, ngunit pala ito ay meditation ng pagtawag ng masasamang espiritu. Kaya't napakahalaga ang tayo'y mananalangin sa Panginoon bago tayo mag-aral ng Kanyang mga salita. Dahil ang Kanyang salita ang magbibigay sa atin ng katibayan o kalakasan para mapagtagumpayan ang pandaraya ng kaaway ng Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ang siyang tutulong sa inyong mga kaluluwa tungo sa kaligtasan. Dahil ang katotohanan ito ay hindi magagawa ng kaaway para kayo ay madaya, kundi sa halip ang katotohanan ito ang siyang tutulong sa inyo para kayo'y tulungan ng Panginoon at gawin ang mga katotohanan na salita ng Panginoon.